Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by a foreign TV network, 124 News English. Basta sa ibang bansa ito. Ito ang caption: Gunshots ring out during a federal raid to apprehend Senator Ronald De La Rosa on ICC war crimes charges. Balitang-balita na tayo sa buong mundo dahil sa nangyaring drama, putukan sa loob ng Senado. Okay. Yan natin ha. Gunshots have been fired in the Philippine Senate building this hour. That's as a senator who's wanted by the International Criminal Court, the ICC, remained holed up in the building, apparently to evade arrest. Get this, the 64-year-old senator, Ronald De La Rosa, is accused of crimes against humanity for his role in overseeing putukan. President Duterte brutal and murderous war on drugs. He spent 2 nights in the country Senate in the standoff with authorities. You're seeing some of the footage that's emerged from this unbelievable scenes. Again, a lawmaker holed up in there, apparently exchanging fire with authorities. He dramatically evaded arrest Monday when he outran government agents, actually chasing him through the Senate's hallways and staircases. Eventually, he reached a chamber, according to the reports, where the Senate president, an ally of Duterte, offered him protective custody, and that is where things stand. But the situation apparently devolving now into actual shots fired in the Philippine Senate. Intriguing story. Ayan. Kaninang madaling araw, yun, nakatanggap ako ng message sa kaibigan ko na nasa US. Sabi niya, what is happening? Ano ang nangyayari sa atin? Na nagkakagulo na daw sa Senado. Under siege ang Senado. Hindi ko pa alam na nagkaputukan na kagabi. At ito na pala, grabe, sentro na tayo ng balita. And I don't know kung anong epekto nito sa bansa. Is it something to be very proud of? Or something na nakakaya? To me, it's more on the negative dahil ipinapakita ang political instability. Biro mo yan, the 64-year-old senator outran federal agents who tried to arrest him on Monday. Ay, taga-NBI, nakakahiya kayo. Mag-aresto naman lang, di pa? Mabuti na lang abtik si Senator Bato. Oh. Tapos, kagabi, putukan na. So, sino yung nagpaputok? Depensa kagad ang NBI director. Hindi ko tauhan ng mga yan. So, may video footage daw, nakuha ng media, na may mga tao na nakasuot ng NBI agents. So, hindi pa natin malaman yan kung sino ang unang nagpaputok. Ang mga government agents, meaning, pwedeng NBI, pwedeng police. Sino pa ba? Meron pa ba? O wala naman sigurong mga hired guns dyan. And I'm sure, walang sundalo. I will hindi trabaho ng sundalo yan, ha. Gusto nilang kunin at all cost si Senator Bato. Ano sa tingin nyo? Magpapahuli ng buhay si Bato? You're mistaken. Si Bato, graduate yan ng 1986. Nagsimula siya as a Philippine Constabulary Officer. Party pa yan ng AFP. At yung he rose from the ranks as parang army. Hindi siya yung ordinary police officer. Ang mga career niya is dyan siya sa mobile force units
from company, battalion, regional. Ganyan ang ano ni Bato. Warrior yan. Kaya kung hindi pa warrior yan, baka nahuli na siya ng NBI. Kahit makita nyo, malaki yung katawan niya, kailang mga muscle yan. Nasanay sa labanan. May nakikita akong picture ni Bato na nung tinyente pa siya. Kasi ako, halos nagkasunod lang kami. 1983 ako, pumasok sa serbisyo. Siya 86. Kaguluhan pa noon. So, Army, PC, hand-in-hand, nag-ooperate laban sa mga NPA. Kaya, battle-tested yan si Bato. Hindi nyo basta-basta. Kung ako ang nasa kalagayan ni Bato, over my dead body, kaysa yung ikulong nila ako sa ICC, ang hirap kayang makulong. Okay lang, ikulong si Bato o si Tatay Digong, kung ako, ikulong nyo sa Pilipinas, okay lang. At itry nyo sila sa alleged crimes nila sa war on Pulburo. Kailang dalhin sa ICC, no way. Kaya lalaban at lalaban si Senator Bato. Magkakagulo talaga. And yung Sergeant at Arms, tinanggal yung dati, yung inappoint ni Soto, at si Bato namili ng kanyang choice at inapprove naman ng Senate leadership, Major General Aplasca, class 1987. Magkasunod yan. So siguro may friendship nitong dalawa. Kaya I don't know how strong yung personnel ng Office of the Senate Sergeant at Arms. I tell you, kahit ilang, I don't know kung may 100 ba. But this, dahil nasaktan na ang pride ng mga taga Office of the Sergeant at Arms, nung pinusasan sila ng taga-NBI at lalaban na yan. Sana naman, walang dadanak na dugo dahil sayang ang buhay. Bakit hindi na lang sundin ang proseso? Ang Supreme Court nagbigay na ng guidance na yung ICC warrant of arrest, idaan muna sa Philippine courts. As simple as that. Bakit ayaw sundin ng administrasyong ito? Grabe naman, no? So yun, sentro tayo ng balita. I don't know. To me, it's nakakahiya. Ano pang mag-invest sa atin ngayon yan? Mayroon pa ba magnegosyo sa Pilipinas ng mga foreign investors? Yan ang nakikita. Kawawa ang bayan, kaya tama si BP Sara nung sabi niya, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na pirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa balay sa Natabangan ug Giro. So mauna ni ang iyang balay nga pag-atupan karon. So mauna ni ang iyang pag-atupan. So daan na di ini gisalugan og gidingdingan. So mauna ni ang ngero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. Sino pa na ni yan sa manday ni video instrument man ta. Magkaroon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gyud ang natabangan ani. Sa Ginoo nga nanabangan kog sin
nga nakatok na gyud ko nga di na kumaulan na So kwarta taman ra gyud sa pagkaon. So taman ra sa pagkaon ang inyong kwarta nga mamusuhan. Magyud kayo nga nakatok ra gyud ko. So salamat kaayo.